Magandang araw po sa ating lahat. Pag-usapan po natin ngayon ang armature reaction, paano ito nabubuo at ano ang epekto nito sa operation ng mga rotating electrical machines gaya ng mga motors and generators, mga pa-AC or DC man yan. Let us remember na ang mga rotating electrical machines gumagana because of the combined electricity and magnetism at kasama na ang rotation or mechanical energy. Let us consider muna ang isang DC generator na may 2 poles, north and south poles. Tandaan po natin na ang direction ng magnetic field is from north to south at meron itong uniform direction kung hindi pa umaandar ang generator or motor. Mas malakas ang strength ng magnetic field dito sa may gitna at habang papalayo ito sa gitna, humihina yung strength ng magnetic field. Kung ang isang conductor naman ay may current na dadaan dito, may mamumuo sa kanya na mga electric field. At depende sa direction ng kuryente, kung ano ang magiging direction ng rotation ng electric field nito. Using the right hand grip, halimbawa po, ito yung direction ng kuryente, itong thumb natin, at ito naman yung direction ng electric field. So for example, dito sa may positive, ito ang magiging direction ng kuryente. At ito naman ang magiging direction ng electric field niya. So this is clockwise. Dito naman sa negative, ito ang magiging direction ng kuryente niya at ito naman ang direction ng electric field. This is counterclockwise. Sa generator na ito, syempre, nandito ang mga armature conductors. Ngayon kung mag-start ng umikot ang rotor ng generator, halimbawa ang direction neto ay clockwise, mag-uumpisa na itong mag-generate ng electricity. At kasabay noon magkakaroon naman ng electric field ang mga armature conductors. Dito mag-uumpisa ang generator action. Following the Fleming's right-hand rule, itong thumb ang direction ng rotation, itong hintuturo naman ang direction ng magnetic field, north to south. Ito naman ang magiging direction ng current. So dito sa example natin, sinabi natin na ang direction ng rotation natin is clockwise at nandito ang direction ng north to south. So ito po yung north going to south sa intuturo. Tapos ito naman po yung sa thumb, ang direction ng rotation. So ngayon, ito ngayon ang direction ng electric current. Ibig sabihin, lahat po na nandito sa north ay positive. At dito naman sa south, ito ay negative. Ngunit syempre, hindi maiwasan na may mga conductors na matatapat sa may neutral plane. Kaya walang generated EMF dito sa neutral plane. Sa napag-usapan natin kanina, using right-hand grip, dito sa positive, clockwise ang direction ng electric field. Dito naman sa negative, using right-hand grip, counterclockwise ang direction ng electric field. Kasabay ng pag-umpisa ng generator action, magkakaroon din ito ng armature reaction. Bakit bumabagal ang pag-ikot ng rotor ng generator? Because of the armature reaction. Puntahan natin ang principle ng conduction type motor. Bakit umiikot ang motor? Tandaan po natin ang direction ng magnetic field that is from north going to south. Kung may current ng dadaan sa mga conductors dito sa motor, mabubuo na ang electric field ng mga ito. Halimbawa, positive dito sa north at negative naman ang na-apply dito sa south. Kaya ang mga conductors dito sa north, magkakaroon ng clockwise rotation ng electric field. Dito naman sa south, dahil negative ang mga conductors dito, counterclockwise naman sila. At ito ang mangyayari sa magnetic field dahil sa epekto ng electric field sa mga armature conductors. Again, north going to south tayo, pero magkakaroon tayo ng ganitong itsura na magnetic field because of the armature current. Dito, dahil meron siyang direction na clockwise, itataas niya yung magnetic field. Tapos, pupunta dito sa may south, pero meron tayong counterclockwise sa direction ng electric field. Marami itong magnetic lines. Ito ang magiging epekto sa magnetic field
dahil sa electric field ng mga armature conductors. Ngayon, ang mga magnetic field, parang rubber band yan na pipilitin nilang bumalik dun sa dati nilang form. Dahil sa dami ng naipong magnetic field dito sa taas ng armature conductor, itutulak ngayon ng magnetic field ang mga armature conductors in the respective direction. Katulad dito sa may north, pababa dito. Dito naman sa may south, pataas ito. Ngunit because of the shaft na nandito sa may armature, iikot ang motor na ito in this direction. This is counterclockwise. Ngayon, balikan natin dito sa may generator. Magkasalungat ang direction ng rotation nila. Dito sa generator, that is clockwise. Dito naman sa motor, that is counterclockwise. Although, kung titignan natin maigi, positive pareho ang mga nandito sa may north at negative naman ang mga nandito sa may south. Pareho din po dito sa may motor. Positive po dito sa may north and negative naman dito sa may south. Sabi nga, inside a generator, there is a motor action. And inside a motor, there is a generator action. Ito ang armature reaction. Ang generator action, that is generation of electricity. Ang motor action, that is the production of torque and rotation. Ngunit kahit na may motor action dun sa loob ng generator, mas malakas ang epekto ng generator action compared dun sa motor action sa loob ng mga generators. Ngunit ang motor action na to, ang magkukos doon sa rotation ng generator para ito ay bumagal. Ipakita natin kung ano ang magiging epekto kapag ang generator action at ang motor action ay mag-combine doon sa loob ng generator. Again po, nung nag-umpisang mag-generate ng electricity dito, magkakaroon na ng mga electric field sa ating mga conductors. Dahil sa epekto ng armature reaction, magkakaroon ng distortion dun sa main magnetic field ng mga generators. Ito ang magiging itsura ng magnetic field dahil sa armature reaction. Compare natin ito dun sa uniform direction ng magnetic field. Because of the armature reaction, bumabagal ang pag-ikot ng generator at dahil dito, pati ang generated EMF ay mas mababa na. Going back to the formula, Eg is equal to Pn say flux over 60A. Ang relationship ng generated EMF at ng speed ng generator ay proportional. So ibig sabihin, kapag bumagal ang speed ng generator, ang generated EMF nito ay mas mababa na rin. Habang nadadagdagan ng load ang generator, ang electric field nito sa loob ay lalakas din dahil sa paglakas ng current nito na dumadaloy sa kanya. Kasabay nito, mas magiging malakas din ang epekto ng armature reaction. At dahil doon, mas mabagal ang generator at mas mababa ang ma-generate na EMF. Isa pang dapat nating i-consider ay ang location ng mga brushes. Ang location po ng mga brushes ay nandito sa may neutral plane. Ngunit kung susundin natin ang location ng mga brushes na ito dito, sa meron ng epekto ang armature reaction, may hindi magandang epekto dun sa generated EMF. Dahil dito sa location na ito, distorted ang magnetic field. Dahil sa distortion ng magnetic field, magkakaroon ng harmonics sa generated voltage dito sa mga generators. Instead na smooth sana ang ma-generate na EMF dito sa generator, pero dahil may distortion sa magnetic field, magkakaroon din ng distortion sa generated EMF. Magkakaroon ito ng tinatawag natin na harmonics. Hindi na siya magiging smooth katulad dito. Meron na siyang mga tinatawag nating distortion dito sa sinusoidal wave. At ang harmonics ay may hindi magandang epekto sa ating mga loads. Isang solusyon na ginagawa nila ay nililipat ang position ng mga brushes nito. Example po, dito, sa area na ito, walang distortion ng magnetic field. Hindi po gaya dito sa portion na ito. Kaya ililipat nila ang location ng mga brushes dito. Dahil sa position na ito ng mga brushes, maiiwasan ang pagkakaroon ng mga harmonics sa generated EMF.
Ngunit ang limitation ng means na ito ay paano kung variable ang loads ng generator. Halimbawang nagdagdag ng load, ang mangyayari, mas lalakas ang epekto ng armature reaction. It follows, baka magkaroon pa rin ng distortion na mai-experience yung generated EMF kapag ang mga brushes nito ay nandito sa location na ito. Ganon din naman ang mangyayari kapag nagbawas ng load. Magkakaroon pa rin ng harmonics doon sa generated EMF. Kaya ang isang solusyon na ginagawa nila ay paglalagay ng tinatawag nating mga interpoles. Pag sinabi natin mga interpoles, ito po yung mga poles na nilalagay sa pagitan ng mga main magnetic poles. Ngunit dapat tama ang locations ng mga interpoles. Halimbawa, nandito ang north at nandito naman ang south. Ang mga windings ng interpoles ay nakasiris sa armature upang depende sa load mag-a-adjust din ang epekto nito sa main magnetic field. Ngayon, ano ang magiging tulong ng interpoles para maayos ang main magnetic field? Take note po, like poles repel and unlike poles attract. Dito sa area na to, north and north, they will repel. Ganon din po dito, south-south, they will also repel. Dito naman, north and south, mag-a-attract po ito. Gaya din po dito, magkakaroon ng attraction, north and south. Kaya ang mangyayari po, yung na-distort dito na magnetic field, itutulak po ng magnetic field ng interpole papunta sa direction na ito. Ganon din po dito sa may south. Yung area na na-distort na ito, itutulak po yan ng south. Habang dito, i-a-attract po niya papunta dito. Ganon din po dito. Ito po, i-a-attract po niya. Kaya magiging bagong direction ng mga magnetic field because of the help of the interpoles ay magiging katulad na po nito. Take note po, magkakaroon ng repulsion dito at dito rin, magre-repel sila at magkakaroon ng attraction dito. Kaya ang magiging itsura ngayon ng magnetic field ay eto na siya. Babalik na siya sa pagiging uniform. At pwede na nandito ang location ng mga brushes. Ang epekto naman ng armature reaction doon sa mga motors, ganun din po nababagal ang pag-ikot nito. At the same time, mababawasan ang torque na nadidevelop doon sa motor. Sana po meron tayong natutunan. Magandang araw po ulit sa ating lahat. Maraming salamat po.